tayo po ay nagpasa na ng House Resolution para imbestigahan ang lahat ng mga ahensya dahil pangalawa, meron po kaming bill na ipinasa na i-abolish talaga itong confidential. Dapat na nga bang i-abolish ang confidential funds? Magandang topic yan. Pag-usapan natin mga nerds. Hello mga nerds! So, welcome to the very first episode of our Viewpoint podcast na kung saan we're gonna talk about raw and real-time commentaries sa mga latest na kaganapan dyan sa Pinas. So, ano ba topic natin ngayon? Ang question natin ngayon dapat nga bang i-abolish ang confidential funds? Okay? Pero bago tayo tumungo dyan, i-recap muna natin ano pa yung confidential funds, bakit nagkaroon ng ganito at anong issue ba to. Maganda panoodin nyo muna yung ilalagay ko sa link or sa description. Panoodin nyo muna yung timeline of the events kung bakit nagkaroon ng issue nitong confidential funds para malinawan kayo. And then, pakatapos nyo, panoodin nyo rin, ilalagay ko rin sa link yung summary na naging summary ng naging investigasyon ng Congress kasi merong 3 buwan din silang nag-investiga itatry ko isa summary ngayon pero mas maganda panoodin nyo muna yung timeline of events nasa link and summary and then we're gonna delve deep kung ano ba yung nangyari. Okay? Panoodin nyo muna to. So, nagsimula yan, actually hindi ko alam dati yung confidential funds nalaman lang natin nung nagkaroon ng budget hearing sa Office of the Vice President kay VP Sara na kung saan natuklasan na may mga questionabling amount sa Senate nagsimula and then nagkaroon ng tinatawag na disallowance or disallowance notice from COA, Commission on Audit sa OVP. So, natuloy-tuloy na to. Inimbestigahan na rin pati sa Congress. In fact, mas lalo siyang dinikdik sa Congress. Ito naman COA, dahil sa patuloy na mag-imbestiga sa hearing, ito summary lang po mga nerds. Natuklasan na yung COA, okay lang. Basta makasubmit kayo ng ganitong hindi nila chinek kung totoo ba yung mga tao na yun na informa, totoo ba yung mga justifiable ba yung mga amount dun sa safe house, yung mga ginastos sa iba pang items. Maraming mga officials ang OVP at kasama rin yung sa DepEd ang na-question. Kasi ang nangyari kasi nung in-invite si VP Sara, hindi naman siya sumasagot. Ayaw niyang sagutin ang mga tanong. So, ang na-invite tuloy, yung mga tauhan niya, yun ang sumasagot sa mga tanong. Ang lumalabas na utos lang kasi niya. And then ngayon, yung latest na final hearing, sinamarize ng mga kongresista kung ano ba yung nangyari sa 3 months na investigation and hearing. In fact, mapapanood niyan sa summary at saka timeline. And then, panoodin nyo na lang doon. And then, dun sa huling proceedings nila is, ano ba yung action? Kasi lagi kong tinatanong yan it's in aid of legislation. Pero ano bang mayroon bang naipasang batas? So, sa huling hearing nila, latest na hearing na, actually they said it's just the year-end hearing. So, pwede pang magtuloy-tuloy. Pero ang huling action nila is, kung totoo wala pa naman talagang batas na naipasa or I think meron ng hindi malinaw kung ano yung batas na napasa. Pero ang huling assessment nila, ang huling analysis, to turn over nila sa AFP yung investigation kasi yung 2 security officers na nakatanggap talaga ng pera, hindi na na-invite So, itutuloy na lang ng AFP at I'm sure court martial ang nila doon. And then, yun namang tungkol kay VP Sara, and since naghain na ng impeachment ang Congress dahil nga doon sa kanyang mga kasama na to, kasama yung
pag-threat niya sa President, First Lady, at saka sa Speaker. So nagkaroon siya ngayon ng kaso. May nagpasa tuloy ng impeachment complaint. So yun ang latest. So ipapasa na yung impeachment at yung sa mga security officer sa AFP na mag-iimbestiga. Ngayon, hindi kontento itong si Representative Castro kasi sa tingin niya, alam niya at naririnig niya rin na sabi sa Congress mukhang gagahulin sa pag-impeach kay Sara. So parang wala nang time. So kapag nagkaroon yun, nagkaganon, edi tapos na. Wala nang nangyari. Walang para sa yung 3 months na ano. Kung walang nangyari, kung hindi na tuloy yung impeachment, so anong nangyari na dun sa ano? Naputol na. So doon naman sa AFP, walang tiwala to si Castro sa galawan ng AFP kasi tauhan nila yun eh. Pwede nilang hindi maging impartial ang ano. So malalaman natin, diyan na natin malalaman kung gaano ka partial ang AFP. So which begs the question na ano ba talaga yung pinasang batas? Kasi nga, pinasa lang nila eh. Pinasa nila yung, turn over na nila eh. Pero yung batas o yung bills or measures na kanila bang isinagawang batas, meron ba? Walang malinaw. In fact, ang meron lang na malinaw is from the very beginning, yung grupo ni Castro na Makabayan Bloc, sila talaga yung proactive na magpasa ng batas. Ang pinasa nilang batas basically is imbestagahan ang lahat ng confidential funds, hindi lang sa Vice President kasi laging tinutumbok ng mga pro-Duterte is bakit iniimbestigahan nyo lang ay ang Vice President. So kaya nga nililinaw doon na hindi lang Vice President ang iimbestigahan, dapat imbestigahan lahat ng agency. Kasi kung nangyari ito sa Office of the President, malamang sa ibang agency, ganun din. And nagpasa rin siya ng additional na measure which is to i-abolish na talaga yung confidential funds. So ang reaction niya dun sa huling panoodin natin dun sa kanilang huling hearing. Dalawa pong legislative measures related to confidential funds. Yung una nga po ay yung pag-iimbestiga ng confidential funds, hindi lang po sa Office of the Vice President. Lahat po ng confidential funds ng mga agency na nabigyan ng confidential funds. Kasi kung nangyayari ito sa Office of the Vice President, malamang. Kasi baka sabihin ng mamamayan natin, baka sabihin ng taong bayan, sinisiro in lang natin yung confidential funds ng OVP. Tayo po ay nagpasa na ng House Resolution para imbestigahan ang lahat ng mga ahensya dahil pangalawa, meron po kaming bill na ipinasa na i-abolish talaga itong confidential funds. Alright, so nagpasa sila ng batas nga na imbestigahan lahat ng agency, lahat ng ahensya ng gobyerno, which is dapat. Kasi nga, ang laging inaano ng mga pro-Duterte, bakit sinisingle out ang Office of the Vice President? Well, hello! Ang sagot sa tanong niyan, kung hindi siya nagkaroon ng disallowance, hindi siya masisingle out. Kung hindi nagkaroon ng disallowance, walang notice of disallowance, hindi siya mapapansin, I think. In fact, hindi siguro mabubulgar tong confidential funds. Doon nagsimula yun eh. Yun ang cataclysm ng chain of events. Kaya don't say na sinisingle out siya. Kasi siya lang yung may office of the notice of disallowance. I'm sure yung iba rin meron mga notice of disallowance, pero dahil sa hindi sila malaking profile, hindi masyadong na-publish or nabalita. So dahil siya yung mainit na dahil sa mga recent tirade, mga recent nagalawan niya, siya yung naging focus. So ngayon, so then tell us, yung mga pro-Duterte, don't tell us na sinisingle out ang Office of the Vice President. Kasi in my opinion, dapat talagang imbestigahan lahat. Ngayon, dun sa huling question, kailangan bang i-abolish ang confidential funds? Yan ang tanong mga nerds. Ano sa tingin nyo? Agree ba kayo na kailangan i-abolish o okay lang na hindi i-abolish? Well, kung akong tatanong, in the first place, bakit may confidential funds? In fact, dapat walang confidential funds. So kung sasagutin yung tanong, yes,
dapat i-abolish ang confidential funds. Kasi nga, in the first place, dapat walang confidential funds eh. Kasi unang-una, anong magja-justify para magkaroon ng confidential funds? Kasi para ba sabi nila, national interest. Meron na ngang intelligence funds eh. Bakit hindi i-appropriate para sa intelligence funds? Kasi once nag-create ka ng confidential funds, nag-create ka agad ng batas na may butas na pwedeng i-exploit for corruption. Kasi may built-in excuse ka na eh. May built-in excuse ka na kasi confidential funds yan, so hindi dapat questionin. Exactly, dapat hindi ginawa yung batas na yun in the first place. Yun ang nakakapagtaka kasi dati ang issue nung mga nakaraang dekada, di ba, is pork barrel. So natanggal na yon. Ngayon, confidential funds naman ang pumalit. So, which is mas lalong malala kasi confidential meron kang excuse. Meron silang excuse para hindi imbestigahan. But, it doesn't necessarily mean na hindi dapat imbestigahan. Kasi lahat ng funds ng taong bayan dapat maging naka-account. Dapat lahat yan may accountability. Kaya, hindi pwede mong maging excuse ang confidential funds. So kung gagawa kayo for national security, whatever, for law and order, national security, i-appropriate yan sa intelligence funds. Or mag-create ng another funds na call it national security funds. Pero it doesn't mean dahil national security ang involved, hindi siya magiging dapat pa rin scrutinize. Dapat pa rin magkaroon ng account ng lahat ng mga yan. Of course, yung siguro yung mga informant, yung ibang mga persons of interest na related sa national security, hindi kailangan i-divulge sa public. Pero lahat, kung paano ginamit, kung saan napunta, kailangan pa rin i-divulge. So kung akong tatanungin, kailangan talagang i-abolish ang confidential funds. In fact, there should be no confidential funds in the first place. Kasi nga, it's a law that creates a very big hole to be exploited para ma-exploit for corruption. Kasi nandun na kagad yung built-in excuse by the word itself, confidential. Meron na kagad excuse. So dapat walang ganon. Diba? Ganun ba, ikaw ba pag may company ka, nag-hire ka ng tauhan doon, let's say, nag-hire ka ng CEO, tapos nag-create siya ng confidential funds, papayag ka ba na hindi mo ma-account na sasabihin, confidential yan boss kaya okay lang na hindi ko pwedeng sabihin yan. Pwede mo bang papayag ka ba na hinire mo yung tao tapos hindi naka-account yung mga perang ginagastos nila? Diba? It's common sense. Ang problema kasi ngayon, they never use common sense anymore. And sinasabi na lang nila, syempre, pag pro-Duterte ka o iba pa, ang sasabihin mo na lang, or pro-Duterte or mga military-related, katulad ni Lacson, gina-justify na, confidential funds nga yan, dapat hindi question. Hello, exactly, dapat talaga walang confidential funds kasi meron na kaagad kayong excuse. So yung mga military personnels or police at saka mga pro-Duterte, yun ang lagi na ng excuse. Confidential funds nga eh. Yun ang lagi na ng excuse. Exactly, dapat walang confidential funds. So, agree ba kayo mga nerds? Dapat bang i-abolish? O anong bang dapat gawin? Kung kasi nga, natuklasan na natin eh. Alam na natin na na-abused. Na yung hole na sinasabi ko ay na-exploit na. It's built in for exploitation in the first place. So, agree ba kayo na ituloy pa ang confidential funds, pero ano bang dapat gawin kung itutuloy? Paano yung accountability? Paano yung mga dapat nating gawin para ma-make sure na na-appropriate yung paggastos? Remember, pera natin yan. Okay? Comments down kayo mga nerds kung kung agree ba kayo o disagree.